Sa labis namang pagkadismaya ng ilang grupo ng kababaihan, naghain na ng ethics complaint ang Gabriela Party List laban kay Quezon City Representative Bong Suntay kaugnay sa mga remarks nito sa actress na si Ann Curtis. Nanawagan na rin ng ilang mambabatas na magkaroon ng mandatory gender sensitivity at anti-sexual harassment training sa loob ng Kongreso upang hindi na maulit ang mga ganitong insidente. Narito ang balita. Ngayong buwan ng Marso, ipinagdiriwang sa Pilipinas ang National Women's Month na kinikilala at itinataguyod ang karapatan, lakas, tapang, respeto at pantay na pagtrato para sa mga kababaihan. Kaya nga gayon na lamang ang naging pagkadismaya ng publiko sa naging kontrobersyal na pahayag ni Quezon City Representative Bong Suntay patungkol sa aktres na si Ann Curtis sa kalagitnaan ng pagtalakay ng House Justice Committee sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong Martes. And lastly, alam mo yung minsan, nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yon. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Depensa ni Suntay, ang desire at imagination niyang ito ay analogy lamang para ipaliwanag na imagination din lamang para kay Duterte nang maisip niyang pugutan si Pangulong Marcos reklamong nakasaad sa impeachment complaint. Ani Suntay, kagaya sa kaso ng Vice-Presidente, hindi maaring maparusahan ang sinuman para lamang sa mga bagay na hindi ginawa at imagination lang naman. Ngunit para sa mga nakarinig sa pahayag na ito, una na para sa mga babaeng mambabatas at miyembro ng komite, hindi katanggap-tanggap ang ganitong mga klase ng remarks, lalo na mula sa isang public official at naganap pa sa loob ng mababang kapulungan. Nanawagan sila kay Suntay na humingi ng pasensya bunsod ng mga nasabing pahayag. Para sa Gabriela Women's Party at mga women's rights group, hindi maaaring basta-bastang palampasin ang mga ganitong insidente. Kaya naman ngayong Huwebes, formal nang naghain ang partido at iba pang grupo ng mga kababaihan ng ethics complaint laban kay Suntay. Bukod pa ito sa naging referral kagabi ng House of Representatives ng usapin sa Committee on Ethics and Privileges para sumailalim si Suntay sa ethics probe. Hiniling ito ni Laguna Representative at Committee on Women and Gender Equality Chair Ann Matibag na sinuportahan naman ng iba pang mga mambabatas. Hayaan po nating maging malinaw. Ang babae ay hindi biro, hindi rin siya pantasya, at ang dignidad ng kababaihan ay hindi kailanman dapat maging katatawanan sa loob ng Kongreso. Hiling ko din po na ang substitute bill amending the Safe Spaces Act ay maisama sa LEDAC priority measures. Madam Speaker, ang respeto sa kababaihan ay hindi lamang usapin ng batas, ito ay usapin ng dangal ng ating institusyon at ng ating bansa. Sa manifestation speech ni Suntay sa parehong plenary session nitong Miyerkules, kinikilala at naiintindihan daw ng mambabatas ang damdamin at naging reaksyon ng publiko sa kanyang mga binitiwang pahayag. Muli niya ring iginiit na wala siyang layunin na mabastos ang mga kababaihan at mga pahayag ay parte lamang ng diskusyon sa impeachment. The analogy might have been in bad taste and were taken in the wrong context. Ilang beses ko na rin sinabi na that was precisely the point that I wanted to make. That at times, statements are taken out of context. Ngunit kagaya ng sinabi ko, at maraming beses ko na rin inulit, there was no malice intended. And if there was malice deduced from that statements, I wish to apologize dun sa mga natamaan at nasaktan. Kasabay nito, nanawagan si Suntay na huwag sana siyang husgahan para sa iisang pahayag lamang at sana'y makita rin ang kanyang mga naging kontribusyon tungo sa pagtataguyod ng women empowerment sa lungsod ng Quezon City. Sa kabila nito, naiintindihan niya raw ang kanyang mga kapwa mambabatas kung nais nila itong dalhin sa isang ethics investigation. My record on women's welfare is real. The Gender and Development Code at Bawal na Bastos Ordinance, which I authored in Quezon City, were not small achievements. They were early attempts to build a culture of respect and accountability towards women in public spaces. My actions and my past history will show and prove the kind of person that I am. If my colleagues here would like to judge me for one statement that I made, then that is their right. And I respect that right.
Hinikayat niya rin ang kapulungan na maging mabilis din sana ang aksyon pagdating naman sa pagpapanagot at pagtugon sa isyu ng katiwalian. Bilang tugon naman sa isyu na nawagan ng ilang mambabatas na mas pabilisin ang paglikha at amyenda sa mga gender-based legislation sa Kongreso na magsusulong ng proteksyon at pantay na pagtingin hindi lamang sa mga kababaihan kundi sa lahat ng kasarian. If this chamber cannot model basic respect, then we contribute to the normalization of harassment and discrimination. Establish a mandatory gender sensitivity and anti-sexual harassment training for all members of the House and our staff. Hindi lang po para sa mga bago at returning, pero maging sa mga miyembro na ngayon ng Kongreso, yung pagtitiyak na continuing po ang ating raising ng awareness at education pagdating sa karapatan ng mga kababaihan at sitwasyon ng mga kababaihan sa politika at that as a way forward, our gender focal point persons and focal point system within the House of Representatives conduct gender sensitivity training for our legislators. Sa mismong plenaryo pong ito, pumasa ang bawal bastos law at iba pang gender legislations. Tayo na po sana ang manguna sa pagsasabuhay ng prinsipyong tinatayuan natin. Tayo na po ang mangunang magsulong. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.